Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino nga kaya ang maaaring makatuluyan ni Luffy in the future. Hindi nga maalis sa ilang manga series tulad na lamang ng One Piece na magkaroon ng love or romance sa isa't isa sa bawat karakter nito. Kahit na hindi nga dito nakafocus mismo ang kwento, hindi pa rin natin maaalis na tulad na sa totoong buhay, gusto din natin na makita ang magiging future life ng ating paboritong character sa manga series. Tulad na lamang ng kung sino nga kaya ang makakatuluyan niya o kung gaano nga kaya magiging kalakas ang anak niya. At sa ngayon, sa lakas na ipinapakita ni Luffy, sigurado akong lahat tayo ay napapaisip na kung ganito kalakas si Luffy, ganito din kaya magiging kalakas ang kanyang magiging anak. Pero syempre, bago nga mangyaring magkaanak nga si Luffy, syempre dapat malaman muna natin kung sino nga kaya ang makakatuluyan ni Luffy, or should I say, yung magiging future mother ng kanyang magiging mga future na anak. So katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi nga romance and love ang focus nga ng series ng One Piece, ngunit tulad nga ng mga nakikita natin sa series, merong mga ipinapakita ang possible relationship between sa character, especially nga kay Luffy. At ang ipinapakitang clue nga na ito ay talagang hindi natin dapat ipagsawalang bahala, dahil maaaring ito ay ang siyang nagpapakita kung sino nga kaya ang maaaring makatuluyan nga ni Luffy. At sa ngayon, based nga sa mga nangyayari, may dalawang character nga ang nalilink nga kay Luffy, at yun ay una, si Nami, ang third official member nga ng Straw Hat Pirate. Una nga silang nagkakilala o nagkita ni Luffy habang nga ninanakaw nga niya ang treasure map mula nga kay Buggy the Clown. During this arc, iniligtas nga ni Luffy itong si Nami, at sa ngayon si Nami ay ang nagsisilbing navigator nga ng Straw Hat Pirate. At ang susunod naman na nalilink kay Luffy ay si Boa Hancock. Unang nagpakita si Boa Hancock sa episode 411 na mayroong title na The Secret Hidden on Their Backs, Luffy Encountered the Snake Princess. At sa chapter na 516 na may title na Pirate Empress Boa Hancock, siya ay Snake Princess at captain nga ng Kuja Pirates. Siya ay ang princess at ruler nga ng Amazon Lily. So yan nga guys ang dalawang karakter na babae na nalilink ngayon kay Monkey D. Luffy. Pero sino nga kaya sa kanilang dalawa ang maaaring makatuluyan nga ni Luffy? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin kung sino nga kaya ang maaaring makatuluyan ni Luffy. Si Nami nga ba na kanyang crewmates o si Boa Hancock na isang Snake Princess? So unahin nga muna natin ang teorya nga patungkol nga kay Boa Hancock na siya ang makakatuluyan ni Luffy. Sinasabing kahit sa ang anggulo mo nga tignan ay hindi maipagkakaila na si Boa Hancock nga ang makakatuluyan nga ni Luffy, dahil si Luffy ay isang taong gustong gusto or nais nga ng mga adventure. Kaya naman, kinakailangan nga ni Luffy ng taong malakas at talagang devoted sa kanya na magagawa ang kahit na ano kahit na wala si Luffy. Kayang maghintay kay Luffy without demanding anything in return. At bukod nga dyan, kailangan din ni Luffy ng babaeng hindi kayang-kaya o hindi agad-agad na mahuhuli ng Navy. Dahil kung sakaling si Luffy ay ang siyang magiging Pirate King, maaaring ang mga babaeng maiuugnay kay Luffy ay kailangan ngang huliin o huntingin. Kaya naman, dapat kaya nitong ipagtanggol ang kanyang sarili o ipaglaban ang kanyang sarili. Kung iisipin sa ngayon, si Boa Hancock ay mayroon ngang katangian ng lahat ng ito. Ibig sabihin, si Boa Hancock ay mayroong advantage na hindi niya kailangan ang tulong ni Luffy. Kayang-kaya ni Boa Hancock na dalhin ang kanyang sarili, dahil may chance na if ever nahanapin nga ng mga marine ang mga babaeng mayroong affiliation kay Luffy, maaaring hindi siya ang magiging mauna sa listahan, dahil maaaring ang mauna sa listahan na huhulihin o hahanapin ng Navy ay ang piratang babae na kasama nga ni Luffy. At kahit na
dumating na nga sa punto na si Boa Hancock na nga ang huhulihin. Kayang-kaya naman nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung mapapansin, compare nga kay Boa Hancock, lagi ngang ipinagtatanggol ni Luffy si Robin, Vivi, Rebecca at higit sa lahat si Nami at marami pang iba. Kaya naman kapag si Luffy ay ang maging Pirate King, kailangan niya ng babaeng hindi kailangan ng kanyang tulong at babaeng kaya din siyang ipagtanggol sa oras na kailangan niya ito. At ang lahat ng bagay na ito ay taglay nga ni Boa Hancock. So yan nga ang dahilan kung bakit nga si Boa Hancock ay ang maaaring makatuluyan nga ni Luffy. So kung sakaling mangyari ito, napakagandang tignan na ang nagkatuluyan ay dalawang pirate captain. Ibig sabihin lang nito ay maaari nga silang makapag-share ng kanilang ideas, ambition, and history bilang isang leader. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo, si Boa Hancock nga ba ang makakatuluyan ni Luffy? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. Pero bago nga yan, alamin muna natin ang dahilan kung bakit nga si Nami naman ang sinasabing ang makakatuluyan nga ni Luffy. Dahil kahit na marami nga ang nagsasabi na si Boa Hancock nga ang makakatuluyan ni Luffy, malaki pa rin ang tsansa na si Nami pa rin ang makakatuluyan niya bandang huli. Dahil kung mapapansin, si Luffy at si Nami ay mayroong brother and sister relationship. Bukod pa nga dyan, si Luffy at si Nami lamang ang mayroong canon connection sa Red Thread of Destiny Mangaka's Love to Use, at ang thread na ito is His Hat, kung saan ay binibigyan nga ni Luffy si Nami ng napaka-importanting moments tulad na lamang ng pagliligtas nito mula nga kay Arlong at ang paninigurong hindi nga mamamatay si Nami. Bukod pa dyan, si Nami lamang ang karakter na mayroong deep connection sa two treasures ni Luffy. Naiintindihan din ni Nami si Luffy sa kanyang worst and best moments. At kung sakali mang si Nami ang makatuluyan ni Luffy, hindi nito gaanong mababago ang series. Ibig sabihin, si Luffy ay mananatiling si Luffy, si Nami ay mananatiling si Nami. Bukod nga dyan, pinapayuhan o sinasabihan din ni Nami si Luffy sa kung ano ang tama at mali. At kung mapapansin, nagko-complain din itong si Nami sa island na pupuntahan ni Luffy kapag ito ay mapanganib, at nakukumbinsi naman siya nito. So ganyan nga katindi ang connection o band ni Luffy at ni Nami, at ang band at connection nilang dalawa ay mas nagiging strong habang ang story ay patagal ng patagal, at hindi sapat ang dahilan na porke laging inililigtas ni Luffy si Nami ay hindi na niya ito makakatuluyan, dahil maaring ito ang clue sa atin ni Oda na si Nami talaga ang makakatuluyan nga ni Luffy at hindi si Boa Hancock. O sige, i-consider na natin na kay Boa Hancock ang mga katangian at bagay na kailangan nga ni Luffy, pero maaaring na kay Nami ang mga bagay nga na gusto ni Luffy. Ang bonding and connection nila ni Nami na wala sila ni Boa Hancock, na maaaring ito ang maging dahilan kung bakit silang dalawa ay ang siyang magkakatuluyan. So yan nga guys ang maaaring dahilan kung bakit nga sinasabing si Boa Hancock or si Nami ang makakatuluyan nga ni Luffy. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano ang nakikita nyong dahilan kung bakit nga magkakatuluyan si Boa Hancock or si Nami? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!